So yun, no, ngayon na pag-usapan natin is itong tungkol sa ating mga church leader, no, na sana, no, imulat niyo po sana yung mga mata niyo. Kayo po mga church leader, sabihin niyo po yung katotohanan. Kayo may mga maraming mga congregation or mga member. Sabihin niyo yung katotohanan. Alam niyo kung ano ang tinatahak ng inyong mga tao. Kayo mismo nakakaalam niyan. Huwag niyo silang sabayan lang na para bang pinapaniwala niyo sila sa mga mali-mali. Mas alam niyo na nakikita niyo na mismo sila lumalakad o tumatahak sa 200 pero hinahayaan niyo lamang sila. Alam niyo ba kung ano ang mangyayari sa mga member niyo o sa mga tao niyo no, na tumatahak sa 200 na tinitignan niyo lang? Instead na sasabihan niyo ng ganito, na instead na itama niyo, kaibigan, mali yung tinatahak mo, mas ini-encourage niyo pa sila. Mas binigyan niyo pa sila ng importansya. Okay, patuloy lang, ganito, ganyan, patuloy lang tayo. Ganyan. Kahit alam mo na ang tao tumatahak sa 200. Walang tao na tumatahak sa 200 na makakarating sa paruroonan. Maligaw yan pagdating ng araw. Hindi yan makakarating sa kanyang tamang paruroonan. Ang paruroonan natin sa ating Panginoon. Kaya ikaw mismo na leader, church leader, sabihin mo ang katotohanan. Huwag kang matakot na mawala ng member. Kasi takot ka mawala ng member kasi wala na magbibigay ng pera. Sa ganun na paraan, kung takot ka na mawala ng member kasi nga matakot ka na wala nang papasok na pera, ay hindi paglilingkod sa Diyos yung habol mo, kundi pera-pera na lang. Kasi alam naman natin dyan na wala talagang tax. Kung alam mo lang kung paano gamitin yung tithes and offering, mababasa yan dito sa Deuteronomy at saka sa Leviticus. Bakas dito sa Deuteronomy kung paano gagamitin yan, yung tithes and offering na yan. Minsan, anong ginagawa nyo? Pinapasok nyo sa inyong bangko. Alam nyo naman na yung pera na yan ay hindi sa inyo. Sa Diyos yan na pera. Ninanakaw nyo na. Sasabihin nyo ang katotohanan patungkol sa inyong member. Mga tao ngayon, libo-libo mga tao ngayon, may mga tao na ganito, ganyan. Mga tao, lulong sa internet, lulong sa gadget, lulong sa cellphone. Hinayaan nyo lang. Hindi nyo sinasabi na ang mangyayari sa mga taong ganito na lulong sa mga ganito kaparusahan kasi it is an act of idolatry. Ito ay gawa ng pagiging or pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Yung tinatawag yung habis. Ito na yung habis ko, ito yung habis ko. Gustong-gusto ko, ito na yun, ito. Kaya nga sinasabi ng ating ni Apostol Pablo, darating yung panahon na ang tao hindi na makikinig sa tamang katuruan. Masusundin na lang nila yung mga hilig nila. Kasi itong mga taong ito, itong mga kaluluhan ng mga taong ito, uhaw ito. Uhaw na uhaw at gutom. Pumapasok sila sa simbahan upang mabusog. Hindi sa mga pagkain, kundi sa mga salita ng Diyos. Instead na kayo, ang responsibility ninyo is pakainin nyo sila at busugin. Hindi nyo sila pinapakain. Yung pinapakain nyo sila, yun yung mga pagkain lang na natitira-tira na lang na hindi nakakabusog sa kanila at darating yung araw na hindi na nila matiis ang gutom, sila ay mamamatay. Kaya mag-ingat po kayo. Ayusin nyo po yung paglilingkod nyo nang hindi masayang yung oras nyo, yung paglilingkod nyo. Basa kayo ng Bible, basa kayo na basa. Hindi nyo naman sinasabi yung katotohanan. Ako nasasabi ko ito kasi pumapasok ako sa maraming simbahan. Iba-iba. Marami talaga ang hindi talaga nagsasabi ng katotohanan. Umabot ako ng 1 taon dyan na ganito, ganyan. Ilang linggo. Hindi pa rin ako satisfied sa kanilang mga tinuturo. Nakikita ko yung mga tao, yung mga member, yung mga kasamahan ko na ganito, ganyan. Kung paano nila lapastangin ang pangalan ng Diyos. Doon mismo sa altar. Pero nagsitawanan lang sila, ganito, ganyan.
Kinukurs pa nila yung Panginoon. Isipin mo yung mga taong yan, member yan, mga tao Kristiyano yan, pero hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Dahil nga sa hindi nila alam ang kanilang ginagawa nila yung mali. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoong Kristo ng atong Panginoon dito sa sulat ni Jeremiah, nakita ko lahat ang inyong mga ginagawa, yung lahat ng mga kasalanan na sinasabi ng ating Panginoon. Tapos tatayo kayo sa aking harapan at magsasabi, doon sa templo sa loob niya ng templo, at magsasabi, walang mangyayari sa atin. Kasi nandito tayo sa templo ng Diyos. Lahat ng mga kalukuhan, lahat ng mga kasamaan na ginagawa ng mga tao na Kristiyano, nakikita yan ng Diyos doon. Kasi alam ng Diyos kung ano nasa puso natin, yung mga pinagagagawa natin. Pero tignan mo, may mga tao pa rin na nagsasabi, nandito tayo sa templo ng Diyos, kaya walang mangyayari sa atin. Yan ang sinasabi dito. Kawalan ng respeto at galang. Doon sila mismo naglalaro sa loob ng simbahan, kung saan sinasamba ang Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon dito sa sulat ng Leviticus 3, igalang nyo ang lugar kung saan ako sinasamba. Saan yan? Sa templo ng Diyos, yung simbahan. Pero ginalang ba ng mga tao? Hindi. Doon naglalaro yung iba. Yung iba may paggalang. Yung iba naman marami talaga na hindi. At itong lahat ng ito ay hindi talaga ito matatago sa paningin ng Panginoon. Kung akala natin matatago nyo yan pagdating ng araw, sisingilin kayo niyan. Walang kasalanan, walang ginagawa dito sa tao, dito sa mundong ito na hindi makikita ng Diyos. Kahit pa yung mga ginagawa mo tago na inaakala mo na walang nakakakita, kitang-kita yan. Mas maliwanag pa yan kaysa tanghaling tapat. Kaya hindi mo masasabi no na walang nakakakita sa ginagawa ko, ganito, ganyan. Ang Panginoon na nagbigay sa iyo ng mata ay hindi ba sa makakakita ng sobra pa sa iyong nakikita? O siya yung nagbigay sa iyo ng tenga ay hindi ba siya makakarinig sa mga sinasabi sa iyong puso? Ganyan. Kaya responsibility yung mga leader, mga church leader. Hindi ko naman sa inuutusan ko kayo, pero marami kayong mga member. Libo-libo, marami dyan libo-libo, pero pinapaniwala nila minsan sa mga maling aral na kabaliktaran sa mga sinasabi dito. Hindi nyo ba alam na every time na tinitwist nyo ang nakasulat sa Biblia, ang kautusan dito, iniba nyo ang pagkaintindi at iba yung pagkasabi nyo kaysa mismo sa katotohanan? Hindi nyo ba alam kung anong mangyayari sa mga taong yan? They are in danger. Nasa peligro na sila. Kung yung mga salita na yun tatanggapin nila as kasi akala nila katotohanan, kasi may maraming mga member dyan na hindi na talaga nagbabasa ng Biblia. Umaasa lang sila sa mga sinasabi ng mga church leader. Ipaano na yun kung hindi nyo sila ini-encourage na magbasa ng Biblia? Ipaano na yung mga tao na yun na hindi nagbabasa ng Biblia, na hindi nila alam na tinitwist mo pala yung sinasabi dito sa Biblia at iba yung sinasabi mo sa nakasulat sa Biblia, kabaliktaran? Anong mangyayari doon sa mga tao na walang alam, na hindi alam ang katotohanan kasi nga hindi nila binabasa o hindi sila nababasa ng Biblia, kundi umaasa lang sila sa inyong mga sinasabi? Anong mangyayari doon? Mamamatay sila, malalaglag sila dahil sa iyo. Ikaw ang dahilan, ikaw ang sisingilin yan pagdating ng araw, kasi manangyayari yan dahil sa iyo. Klaro po dito ang nakasabi sa Biblia. Bakit hindi natin sasabihin ang katotohanan na faith? Kasi marami talaga dito na tinitwist ang kasulatan. Iniiba ang pagkaintindi at iba ang pinapangaral nila at pinasunod sa mga tao. Nang dahil lang ito, ang mga tao namimiligro. Every time na tinatanggap nila yan, bawat tao niya nagkakasugat na yan. Yang sugat na yan, nakakamatay yan. Tapos sasabihin lang ng mga tao, okay lang yan. Kahit alam naman nila
na kahit na yung sugat na yun ay nasa peligro na kanilang buhay, maaari lang ikamatay yun dahil nga sa tinatanggap nilang mga kasinungalingan. Yung pinapakain mo sa kanila may lason. Ang salita ng Diyos ay isang liwanag natin. Ay isang liwanag natin dito sa mundong kadiliman na puno ng kasalanan. Ito ang magliliwanag. Malaking tulong ito sa mga tao ngayon na sumusunod sa ating Panginoon. Sabihin natin ang katotohanan. Bakit mahirap ba ito ang sinasabi dito? Intindihin mo, sabihin mo katotohanan. Kasi lahat ng sinasabi dito, ginagawa ng mga tao. Makikita mo yung mga tao, gumagawa ng mga ganito, nagsisilpon-silpon. So, asa na yan? Nabilong. Nabilong sila sa mga makamundo. So, mag-ingat po kayo, church leader, mga pastor. Responsibility nyo po yan. Hindi yung parabang gusto nyo lang no, na ganito, ganyan. Yayaman kayo, bibili kayo ng sasakyan. Tingnan nyo, mga maraming pastor ngayon na mayayaman, may mga sasakyan. Hindi totoo yung pananampalataya nila. Kasi kung tunay yung pananampalataya mo sa Panginoon, seryoso yan. Hindi kayayaman yan. Kasi ang lahat ng yan, ino-offer mo sa Panginoon kasi lahat ng yan sa Diyos yan. Pero kung magpapayaman ka, mamayaman ka na ganito, bili ka yan. Malayo talaga sa katotohanan, maniwala ka sa akin. Huwag niyo pong sayangin yung buhay niyo. Kayo, isang tao, umaasa yung mga libo-libong bimper niyo. 400. Sayang, kahit isang tao man lang ang maligaw dahil sa mga mali mong pinapakain sa kanila ng mga salita. Maligaw. Hindi mo ba alam na kahit isang tao man lamang ay pinatuluan niya ng dugo ng ating Panginoong Kristo doon sa krus, at yung mga kasalanan niya dinala niya doon yan sa krus at pinako sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus. Tapos ililigaw mo lang siya uli. Bakit mo susundin yung mga ginagawa ni Satanas noong mga panahon na kay Eva at Adan, kung saan nililigaw ni Satanas si Eva, pinapaniwala sa kasinungalingan? Bakit mo gagawin yan kahit na alam ng Diyos, kahit na may mensahe ang Diyos na bawal mo ito, kainin, ganito, ganyan. Every time, pag gawin mo ito, kahit hawakan mo lang ito, mamamatay ka. Pero ang sabi ni Satanas, hindi ka mamamatay. Pinapaniwala ka ni Satanas. Bakit ganun pa rin yung mga lumalabas pa rin sa mga salita sa inyong bibig ay mga salita pa rin ni Satanas, hindi sa Diyos? Huwag niyo po yung gagawin. Sabihin niyo po yung katotohanan, yung magkapagpabago sa tao, yung tanggapin nila ang Panginoong Kristo at susunod sila tungkol sa mga salita dito. Kasi ang sabi ng ating Panginoong Kristo, I am the way, the life, and the truth. No one comes to the Father except through me. At hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Diyos, ng Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ng Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. At sinabi din ng ating Panginoong Kristo dito, marami ang mga tao nakakarinig at tinatawag ng Diyos, nakakarinig sa salita ng Panginoon. Marami. Kaya nga sinasabi, many are called, but few are chosen. Marami ang tinatawag, halos lahat ng tao nakakarinig sa salita ng Diyos, tinatawag. Pero iilan lamang ang pinipili na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi yung pinipili, sila lamang yung mga tao na sumusunod sa kalooban ng Ama, kalooban ng ating Diyos, kalooban o salita ng ating Panginoon Kristo. Sila lamang ang makakapasok. Hindi lahat, kahit pa tatawagin ang lahat ng tao sa mundong ito, hindi pa rin lahat makakapasok. Hindi pa rin lahat ang maliligtas. Mostly pa rin yan patungo sa kaparusahan. Kasi may ilang tao lamang ang tumatanggap sa Panginoong Kristo. Sila lamang yung maliligtas. So, responsibility ng mga leader ang sabihin ang katotohanan pa rin.
So hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless everyone.